Pahina 121, isang lalaki, isang talam. Ako. Phew. Sa malalim na gabi, isang itim na pusat ang mabilis na humaharurot patungo sa silangan ng lungsod. Sa loob ng sasakyan ay walang ibang nakaupo kundi si Nico. Ayon sa nabigasyon sa telepono, ang pinagtataguan ni Zane at ng kanyang grupo ay matatagpuan sa direksyon ng silangang labas ng lungsod. Kalmado ang mukha ni Nico, walang alon, ngayong gabi ay mag-isa lang siya, ginagawa ang pagpatay. Hindi na siya handang makipag-usap kay Taylor o Matt tungkol sa balita ni Zane. Kung ang pulis ay masangkot, ang proseso ay magiging napakahirap, at kahit na maaresto si Zane, ano ang mangyayari? May katibayan pa rin na kokolektahin upang kumpirmahin ang paghatol ni Zane. Sa mga kontak at paraan ni Mr. Wetmore, natatakot ako na sa panahong ito, sa pamamagitan ng operasyon upang makahanap ng scapegoat na papalit kay Zane, kaya pinahihintulutan si Zane na makatakas dito. Sa huli, imbes na hatulan si Zane, tinakot pa niya ang ahas. Si Nico ay may sariling ilalim na linya at mga prinsipyo, ngunit ang lahat ng mga kaaway, pagkatapos ay agad na mapupuksa, huwag iwanan. Gusto siyang sagasaan ni Zane kagabi, at ang taong naiwan sa mundo ay palaging banta sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya, kaya lumipat siya para pumatay. Nag-ikot-ikot si Nico ng kaunti upang obserbahan kung may sumusunod na mga sasakyan sa likuran niya, ngunit pagkatapos mag-ikot ay walang nakitang kakaiba. Sa anti-surveillance ability ni Nico, kung talagang may sumusunod sa likod, siguradong ma-detect niya ito. Matapos makumpirma na walang sumusunod sa kanya, pinaikot ni Nico ang kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa silangang labas ng lungsod. Ang pusat na kotseng ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang bilis ng sasakyan na parang lumilipad, ang lahat ng paraan na sumisipol, hindi alam na naisip din na ito ay isang luxury limited edition na sports car sa bilis nito. Madilim ang gabi. Isang waning na buwan nakatago sa mga ulap, ang langit ay hindi makita ang liwanag ng bituin, ang makapal na gabi shrouded ang lupain. Mga 5 kilometro sa silangan ng lungsod, sa labas, malapit ito sa isang highway, kaya maraming mga istasyon ng serbisyo ng kotse sa paligid, ngunit sa pagkumpleto ng isa pa, mas maginhawang highway, ang daloy ng trapiko sa lumang highway na ito ay bumaba ng husto. Sa makatuwid, maraming mga auto repair shop sa lugar na ito ay sarado, at ang ilang mga auto repair shop ay simpleng inabandona. Maraming mga abandonadong garahe ang walang tao, ngunit ang isa sa mga garahe ay maliwanag na naiilawan, na may figure ng tao na kumikislap pabalik-balik, tingnang mabuti lamang upang makita na ang garahe ay may 7 o 8 tao na umiinom at nanghuhula. 7 o 8 tao ang lahat na walang laman ang dibdib, 5 malaki at 3 malaki, ay umiinom at kumakain ng karne, hindi masaya. Bilang karagdagan sa ilang mga tao na nagiinuman, ang paligid ng garahe ang ilang mga nakatagong madilim na lugar kung saan ang mga tao ay nakayuko, ang mga nakayukong mga taong ito ay halatang nasa sentry duty. May mga tao rin kasi sa secret sentry, kaya ang kakaunting tao sa auto body shop ay nakakakain at nakakainom ng buong kumpiyansa. Sinasabi ko guys, ito ay magiging isang magandang oras upang tumawag ng ilang pusis para uminom at magsaya. Ivan, hinaan mo ang boses mo, at huwag mong hayaang marinig ito ni Zane. Oo. Napakalungkot ng mukha ni Zane pagkatapos niyang bumalik kagabi, at mukhang masama ang pakiramdam niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Oo, nagkulong si Zane sa bahay pagkatapos niyang makabalik kagabi, at hindi man lang siya dumating nang tawagin siya nito para uminom. Imposibleng may ginawa si Mr. Wetmore ng maayos, di ba? Hindi para malaman natin iyon. Forget it. Huwag na tayong mag-usap masyado, inom muna tayo. Ang grupo ay bumubulong, binanggit ang pangalan ni Zane, sila ay mukhang lubhang kahanga-hanga, ang pagkamangha na ito ay nagkaroon ng takot, kaya ang usapan ay tila maingat. Sa oras na ito, sa malayo, mayroong isang itim na pusat sedan na nagmamaneho at paparating. Ito ang lugar. Sa loob ng limo, tiningnan ni Nico ang address, at ang titig sa kanyang mga mata ay may malamig na kislap habang nakatingin sa harapan. Hindi diretsyong nagmaneho si Nico, na maakit lamang ang atensyon ni Zane at ng kanyang barkada sa ilalim ng kamay, inihinto niya ang kotse sa isang sulok na madilim na posisyon, pinatay ang makina, at saka lang niya itinulak ang pinto ng kotse at bumaba. Ang figure ni Nico ay kumislap, ang buong tao ay sumanib sa kadiliman, siya ay humakbang pasulong, napakabilis, ngunit tahimik, ang buong tao ay parang multo sa dilim, tahimik at mabilis na nagwawalis.
Ang hininga ng kanyang katawan ay ganap na nagsalubong at pataas, walang bakas ng pagtagas ng hininga, sa kanyang mataas na husay sa pagnanakaw, mabilis siyang lumapit, nakita din ang abandonadong auto repair shop na umiilaw. Malamig na tumaas ang titig sa mga mata ni Nico habang nakakulong siya sa target, na may nakamamatay na hangarin sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi naman siya nagmamadaling kumilos, ngunit lihim siyang nanunood. Lumingon ang tingin sa kanyang mga mata sa kanang bahagi ng abandonadong garahe na tumingin, sa kanang bahagi ng direksyon, isang kadiliman, isang junk car sa tabi na halatang may ilang abnormal na paghinga, kung saan halatang may mga taong nakakubli sa dilim. Bukod dito, ang kaliwang bahagi ng garahe ay mayroon ding ilang nakatagong hininga na paparating, tila ang abandonadong garahe sa labas ay palihim ding tinambangan ng maraming tao. Bahagyang narinig din ni Nico ang ingay ng ilang inuman at paghula na nagmumula sa auto body shop, at medyo marami ang tao sa loob. Pumalakpak si Nico sa kaliwang bahagi ng garahe kung saan siya naroon, kaya humakbang siya patungo sa kaliwang bahagi. Ang kaliwang bahagi ng bahaging ito ay malapit sa lumang pasukan ng highway, ang orihinal na ilaw ng kalye sa gilid ng kalsada ay sira, walang ilaw, isang kadiliman. Sa ilalim ng takip ng kadilimang ito, ginagawang parang isda sa tubig ang mga kilos ni Nico. Nilock niya ang maanumalyang pabango sa kaliwang bahagi ng bearing, sa likod lamang ng ilang tambak ng mga itinapon na gulong. Whoosh! Biglang umiwas ng husto si Nico, napakabilis ng kanyang bilis, sa ilalim ng mabilis na pagsisid, sa likod niya ay nagdala ng malakas na hangin, at ang kanyang buong pagkatao ay naging parang phantom sprint sa mga abandonadong gulong na iyon. Sa likod ng mga gulong ito ay nagtatambangan ng dalawang figure, naramdaman nila ang isang malakas na hangin na biglang humampas, na nagpatigil sa kanilang mga mukha, nang sila ay bumangon ng kaunti upang tumingin sa paligid, biglang. Nguso! Isang manyeb na matalim na gilid ang bumungad sa kawalan ng kadiliman at tumama sa lalamunan ng lalaki sa kaliwa. Nakaramdam ng panlalamig sa lalamunan ang lalaki sa kaliwa, kung titignan mong mabuti, makikita mo ang manipis na linya ng dugo na kumakalat sa lalamunan, ungol niya, ngunit hindi makapagsalita, agad na bumagsak ang buong lalaki sa lupa. Hindi pa nakakabalik sa katinoan ng isa pang lalaki, isang malakas at makapangyarihang kamay ang hamarang sa kanyang lalamunan, dahilan para hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sabihin, nasaan si Zane? Kaagad pagkatapos, isang mahina at malamig na boses ang narinig ng taong ito. Ang lalaki ay kontrolado sa pamamagitan ng isang spermang lalamunan, tila nais na buksan ang kanyang bibig sa pagsiret, ngunit ang kanyang lalamunan ay clamp, natural ay hindi isang salita upang sabihin. Huwag kang sumigaw, walang kwenta. Sabihin mo kung ayaw mong mamatay, nasaan si Zane at nagtatago. Nakatutok ang malamig na tingin ni Nico sa lalaking kontrolado, habang ang matalim na gilid ng Mad Dog Tactical Assault Knife na nasa kamay niya ay nakatapat na sa lalamunan ng lalaki. Pahina 122, isang lalaki, isang talam. Ay. Ang malamig at malamig na talam sa lalamunan, nanginginig ang katawan ng lalaki, dahil naamoy niya ang malakas na amoy ng dugong nagmumula sa talam. Parang may bahid ng walang katapusang dugo ang saber na ito, kaya sapat na ang malamig na pagpatay na nagmumula sa talon para manginig sa takot ang lalaki. Nasaan si Zane? Hininaan ni Nico ang kanyang boses, at ang kanyang walang malasakit na tono ay naglalaman ng isang malamig, walang katulad na layunin ng pagpatay, na sinisira ang psikolohikal na depensa ng lalaki na kanyang pinanghahawakan. Nang tanungin, tinapik ni Nico ang lalamunan ng lalaki nang bahagyang lumuwag ang 5 daliri ng kaliwang kamay, upang makapagsalita ito, ngunit hindi makasirit ng malakas. Sino? Sino ka ba? Anong gusto mo kay Zane? Tanong ng lalaki. Ayoko sa mga lalaking masyadong nagsasalita. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, ang Mad Dog Assault Knife sa kanyang kamay ay laslas pasulong, at ang matalim na talim ay agad na tumagos sa lalamunan ng lalaki, na may malagkit na dugo na umaagos. Hindi, huwag mo akong patayin. Zane siya? Nasa loob siya ng auto body shop, sa ikalawang palapag, sa silid sa ikalawang palapag. Takot na takot ang mukha ng lalaki at mukhang incoherent na. Pwede ka nang magpatuloy, walang silbi itong pakulo sa harapan ko. Biglang ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, ang kanyang buong katawan ay biglang dumulas patungo sa kanang bahagi, at mabangis na nakita ang kanang kamay ng lalaki na tumutusok pasulong, at ang kanang kamay ay may hawak na matalim na punyal. Tahimik na pala na hawak ng lalaki ang punyal sa kanang kamay mula sa kanyang katawan nang magtanong si Nico na gustong samantalahin ang biglaang pagsaksak ni Nico.
Sayang naman ang ganyang taktika ay ganap na paglalaro ng bata sa harap ni Nico. Nang mabigkas ang mga huling salita ni Nico, ang ngipin ng dragon at talim ng dugo sa kanyang kamay ay hiniwa na ang lalamunan ng lalaki. Whoosh! Gumalaw ang katawan ni Nico, ang buong katawan niya ay nakatungo sa kanang bahagi ng sasakyan sa direksyon ng junk na tumakbo. May ilang lalaki din na tinambangan doon, at natural na sila ang naging target ni Nico. Para lang kumpirmahin ni Nico na si Zane nga ay nasa abandonadong auto body shop, matapos makumpirma ang puntong ito ay agad din siyang kumilos. Sa buong bilis ng pag-strike ni Nico, masyadong mabilis ang bilis na iyon. Para itong buhawi na humaharurot patungo sa abandonadong sasakyan, na parang lampas sa bilis ng limitasyon ng katawan ng tao. Bago dumating ang mga tao, isang killing machine na may dugo sa loob ay tinambangan sa gilid ng inabandonang sasakyan ng mga figure na iyon upang mag-freeze. Anong mga tao? Sa mga figure na ito, may nakadama na may mali, at agad na sumigaw. Nguso. Sinalubong siya ng isang kulay dugong talim, parang dugong kidlat sa kalangitan, at sa isang iglap ay naputol ang lalamunan ng lalaki. Nguso. Pagkatapos, ang kulay dugo na talim ay lumiko at tumusok sa dibdib ng isang figure sa kanang bahagi, at nang muli itong bunutin, sa ilalim ng epekto ng tangke ng bloodletting, ang figure ay tumulo sa dugo mula sa bahaging nasaksak at nahulog. Direkta sa lupa. Phew! Marahas na nagwalas ang kanang binti ni Nico, isang leg sweep, tumama sa tagiliran ng isang lalaki na malapit sa ulo, ang lakas ng loob ng binti ay pumutok, ang leeg ng lalaki ay direktang nabali nitong binti, namatay on the spot. Whoosh! Lumipat si Nico patungo sa kanan, nandoon pa rin ang huling siyam na dragons na lalaki, ang kabilang partido ay nagpakita ng mahabang kutsilyo, patungo kay Nico na hamarang. Umiwas si Nico ng patagilid, iniiwasan ang mahabang kutsilyo ng isa pang lalaki na dumiretso pababa, at sa sandaling mag-cross ang landas niya sa figure ng lalaki, ang dragon tooth blood blade sa kanyang kamay ay itinaas, at isang dagwang talim ang dahan-daang tumama sa lalamunan ng lalaki. Sa isang kisap mata, lahat ng mga tauhan ng kalaban ay bumagsak sa lupa, wala ni isa sa kanila ang buhay. Sa loob ng garahe, umiinom pa rin ang 8 o 9 na lalaki, ngunit halatang may narinig silang kakaibang tunog na nagmumula sa labas, at lumubog ang tingin sa mata ng isa sa mga lalaki nang ibukan niya ang kanyang bibig at sinabing, ano ang nangyayari sa labas? Parang may mali ah. Hindi ba nakabantay si Kai at ang iba pang nasa labas? Paanong wala kaming balita sa kanila kung may nangyari talaga? Sumagot naman ang isa pang tao. Ang mga salita ng taong ito ay nahulog, biglang. Phew! Ang isang bagay ay direktang itinapon mula sa labas ng pintuan ng garahe, at ang bagay na ito ay nabasag sa hapag-kainan kung saan sila nag-iinuman, at nang magtama ang kanilang mga mata, ito ay isang bangkay. Kai! May sumigaw sa gulat, may binanggit lang sa kanila si Kai, pero hindi niya akalain na sa isang kisap mata ay sumulpat na pala si Kai sa harapan nila, pero isa na pala siyang malamig na bangkay. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang isang maladyos na figure na pumasok, na may malakas na aura na pumapatay sa kanyang katawan. Patayin siya. May umuungal na, sa unang pagkakataon na bumangon, mula sa iba't ibang posisyon nitong auto repair shop, ay naglabas ng hawakan ng matatalim na armas, ang iba ay may hawak na chopper, ang iba ay may hawak na mga bakal, ang iba ay may dalang guanggang na kutsilyo, isang kayaig ng sumugod ang mga tao. Walang respeto sa sarili. Malamig na sabi ni Nico sa ilalim ng kanyang hininga, gumalaw ang kanyang katawan, hawak ang Mad Dog assault knife sa kanyang kamay, ang buong lalaki ay nagmaneho papasok, na may malakas at walang kapantay na poster upang pumatay at umatake, kung saan dumaan siya ng dugo na tumalsik, ang mga ulo ay nahulog sa lupa. Ang auto body shop na ito ay may pangalawang palapag. Sa isang silid sa kanang bahagi ng ikalawang palapag, nakahiga sa kama ang isang lalaking masungit at medyo malupit ang mukha. Siya ay higit na kapansin-pansin kaysa sa pagsusuot ng itim na patch ng mata sa kanyang kaliwang mata, na nagpapakita na ang kanyang kaliwang mata ay bulag. Siya ay walang iba kundi si Zane, isang malakas na tao sa ilalim ng kamay ni Mr. Wetmore. Marahil sa paligid ni Mr. Wetmore, ang kanyang lakas ay hindi ang pinakamalakas, ngunit tiyak na siya ang pinakamalakas. Siya ay bulag sa isang mata, at dahil sa kanyang mga nakakalasing aksyon, nakuha niya ang titulong Zane. Si kagabi ay nabigo siyang kumilos, naiulat na ang bagay kay Mr. Wetmore, ramdam niya ang hindi pagkakontento ni Mr. Wetmore sa kanyang mga ginawa kagabi. So mukha siyang nagtatampo, nag-iisip din siya, foolproof dapat ang operation kagabi, bakit mabibigo? Bakit biglang tumalon ang target?
Matapos mataman, imbes na bumangga sa harap ng sasakyan, sa gilid pa ito bumangga. Wala siyang maisip. Gayunpaman, sa kanyang karakter, sa pagkakataong ito ay nabigo ang operasyon, hindi siya susuko dito. Pagkatapos na magtrabaho sa loob ng mahabang panahon, magpapatuloy siya sa pagpaplano ng pangalawang operasyon. Sa isa pang pagkilos, palihim niyang ipinangako na papatayin ang security guard na iyon. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ni Zane, ang titig sa kanyang mga mata ay agad na naging matalim at tumaas, naramdaman niya ang isang napaka-abnormal na aura. Nakakapatay ng energy. Napakabigat ng mamamatay tao na aura. May pumasok na ba? Anong uri ng tao ang naglalakas loob na sumugod? Gamulong si Zane mula sa kama, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng silid at agad na sumugod na parang pana. Gayunpaman, si Zane ay sumulong ng ilang hakbang at pagkatapos ay tumigil sa kanyang paglalakad dahil nakita niya ang isang malabaril na nakatayo sa kanyang harapan. Pahina 123 patayin si Zane. Isang lalaking nakatayo, tulad ng isang sibat na tumutusok sa hangin, mayroong isang tuwid at napakagandang aura, na para bang habang siya ay nakatayo, walang sinuman sa mundo ang makakahakbang mula sa kanyang harapan. Natural, hindi rin kaya ni Zane, kaya nagpreno siya. Nang maramdaman niyang may isang figure na nakatayo sa kanyang harapan, naka-crossfile sa kanyang harapan, napagtanto niya na ang kabilang partido ay ang kaaway na umatake at pumatay. Tiyak na gusto niyang makita kung sino ang kalaban na ito. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa harapan, ang buong ekspresyon ng mukha na tila nakakita ng multo sa gabi, ang pupil ng kanyang kanang mata ay lumiit din ng husto. Maraming kaaway si Zane, at naisip niya na ang pumatay ngayong gabi ay isang tiyak na kaaway, ngunit hinding-hindi niya mapapanaginipan na ang taong lumitaw sa harap niya ay ang taong ito. Ang target kagabi, ang security guard sa Oxford University. Nagulat ka nang makita ako, hindi ba? Ngumisi si Nico, kalmado ang mukha habang nakatitig kay Zane at nakita ang black eye patch na suot niya sa kaliwang mata. Ang isipan ni Zane ay nag-flash sa hindi mabilang na mga pag-iisip sa sandaling iyon, at naisip ang magsabi ng isang bagay na parang wala tayong awayan kung bakit tayo nagkakasakit, ngunit sa huli ay ibinasura niya ang lahat, dahil alam niya na ang paraan ng pagtatakip na ito ay walang kahulugan, dahil dumating na ang kabilang partido sa pintuan, ibig sabihin ay nabunyag na ang kanyang kinaroroonan. Hindi ko maisip kung paano ka nakakasigurado na ako iyon. At paano mo nalaman ang lugar na ito? Sa wakas ay naitanong ni Zane ang pinakamalaking tanong sa kanyang isipan. Ang isang kalmado at brutal na lalaki na bulag din sa kanyang kaliwang mata ay hindi mahirap hanapin sa Oxford Road, kailangan lang ng kaunting trabaho. Sabi ni Nico. Imposible. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Nakamaskara ako noon, ngunit hindi pa nakip sa mata, sabi ni Zane sa apurahan at balisang tono. Kapag ang maingat na binalak na pamamaraan ng isang tao na tila walang kamali-mali at walang kamali-mali ay nakikita, ito ay palaging hindi ka panipaniwala at palaging nababalisa. Alam kong wala kang suot na eye patch. Sa tingin mo, sa kasong ito, kahit na mahanap ko ang CCTV footage sa pamamagitan ng pulis, iisipin ko na ikaw ay isang taong may 5 sound senses, o hindi bababa sa isang tao na bulag sa kanyang kaliwang mata, tama ba? Tanong ni Nico pagkatapos ng sinabi ni Zane. Zane tahimik, katahimikan madalas minsan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Inalis mo ang piring, ngunit hindi mo may tatago ang katotohanan na ikaw ay bulag sa iyong kaliwang mata. Ang bulag na kaliwang mata na mata ay natural na iba ang reaksyon kaysa sa kanang mata, lalo na pagdating sa pagpatay. Ito ay banayad, ngunit naobserbahan ko ito, kaya napagpasyahan ko na ang pumatay ay isang taong may bulag na kaliwang mata. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at nang may mapanuksong ngiti, sinabi niya, "Syempre, maswerte rin na malaki ang reputasyon mo sa Oxford Road, kung hindi, hindi madaling maghanap sa dagat ng mga tao kasama ang isang tao. Nabulag sa kaliwang mata. Kahit na, sigurado ka bang ako ang pumatay?" Tanong ni Zane. Nagkataon na nasa ilalim ka ng hinlalaki ni Mr. Wetmore. Nagkataon na nasaktan ko si Mr. Wetmore, at ang kanyang dance gang ay sinira ko. Sa posisyon ni Mr. Wetmore sa kapangyarihan sa burst dress, syempre hindi niya kayang lunokan ang hinaing na ito, normal lang na magpadala ng isang tao para gumanti. Sabi ni Nico. Huminga ng malalim si Zane, tinitigan niya si Nico at sinabi ng salita, "Nakahanap din ako ng katotohanan, siguradong hindi ka security guard. Hindi kailanman makukuha ng isang security guard ang iyong mga kasanayan, ang iyong kakayahang mag-obserba at mag-analisa.
Hindi lang ako, mali rin si Mr. Wetmore, iniisip mong security guard ka lang, hindi maiiwasan na maging gullible ka, at ito ang pinaka-fatal. Mali ka talaga dyan, security guard lang talaga ako. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at nang sabihin ang mga salitang ito, ang kanyang buong pagkatao ay gumalaw, at isang lubhang nakakatakot na aura ng matinding pressure ang lumaganap sa kanyang katawan. Gumalaw din si Zane, sinunggaban niya ang unang pagkakataon at nanguna kay Nico para umatake at pumatay. Mabilis ang takbo ni Zane at mas mabangis pa ang mga hampas nito, sa isang iglap ay napakilos niya ang lahat ng lakas at nasuntok si Nico sa lalamunan. Simple lang ang suntok ni Nico kumpara sa mapanlinlang at makamandag na suntok ni Zane, isang straight na suntok lang. Isang simpleng straight punch, not to mention a martial artist, kahit isang ordinaryong tao ay gagamit ng straight punch. Gayunpaman, nang maisakatuparan ng tuwid na suntok ni Nico, nagbago ang mukha ni Zane, natakot at kinilabutan, at naramdaman niya na ang suntok ni Nico ay parang kanya na lumabas sa baril, na hindi tulad ng kamao ng laman at dugo. Isang marahas at maringal na maaaring lumaganap mula sa suntok na ito, na naglalaman ng isang paputok na kapangyarihan na sapat upang madama ang mga tao na desperado. Sa harap ng kapangyarihang ito, ang lahat ng mag-agarang galaw sa boxing ay nagiging katawa-tawa at hugis na parang wala. Isang puwersa na dapat isaalang-alang. Hanggat mayroon kang sapat na lakas, kahit na ang pinakasimpleng pangunahing posisyon sa pagsuntok ay maaaring maging ang pinakamapangwasak na posisyon ng pagsuntok. Kaya naman, nang lumabas ang suntok ni Nico, alam na ni Zane na hindi siya makatiis, dahil lang sa mabilis na kidlat nitong sinalubong ang suntok niya. Boom! Ang dalawang kamao ay nagbanggaan, na sumabog na may malakas na tunog, isang malakas na puwersa ang tumangay mula sa kamao ni Nico, na dinala kay Zane ang pakiramdam ng isang armored fighting vehicle na durog sa ulo. Kachaw! Tunog iyon ng putol na braso, baka sa mukha ni Zane ang pangit na tingin dahil sa sakit, hindi niya pinangarap na ang kamao ng kalaban, ang puwersang nakapaloob sa lakas ng buto ng braso niya ay nadurog at nabali. Phew! Bago pa siya makapag-react ay sumabog na ang kaliwang kamay ni Nico. Ang kamao na ito sa isang banayad na tilapon, diretso sa dibdib ni Zane, ang kamao mula sa himpapawid, na parang nasa kawalan ng ulirat na may tunog ng dagandong ng dragon, at ang aura ng suntok na ito ay parang galit na dragon na umuungal, upang lumunin ang kalaban. Kamao ng dragon. Ito ay isang pamatay na suntok sa Dragon Shade, at isang malapit na combat punch na dapat makabisado ng mga Dragon Shade fighters. Nahaharap sa napakalakas na suntok, si Zane, na nasugatan na, ay walang paraan upang labanan, hindi pa banggitin ang counter-attack, kahit ang pagkakataon na umiwas. Bang! Pinagmasdan ni Zane ang pagtama ng kamao ni Nico sa kanyang dibdib, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kamao na nakapaloob sa loob ay nagpalipad sa kanya, nahulog mula sa parapet sa ikalawang palapag ng direkta sa unang palapag. Hindi na nagabalang tingnan si Nico, dahil alam niyang, tiyak na mamamatay ang sumuntok, sa lakas ng katawan ni Zane, tiyak na mamamatay. Mag-flutter. Maya-maya, isang malakas na ingay ang nagmula sa unang palapag. Si Zane ay bumagsak sa lupa sa unang palapag na dumudugo ang kanyang ulo, at bago siya mamatay, ang huling ideya na pumasok sa kanyang ulo ay, anong uri ng isang mabigat na kalaban ang nakilala ni Mr. Wetmore sa pagkakataong ito? Pahina 124 Impyerno sa lupa. Bumaba si Nico mula sa ikalawang palapag, isang matinding amoy ng dugo ang bumalot sa buong auto body shop. Isang set ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa, pulang-pula na dugo na umaagos sa lupa, mukhang lubhang nakagigimbal, parang isang sheer hellfield. Nico all the way out? Try to avoid leave some traces of their own, for the place of these bodies, Nico has no intention to deal with. Naniniwala siya na malapit nang malaman ng panig ni Mr. Wetmore ang balita ng aksidente ni Zane dito, at sa panahong iyon ay babalik ang mga puwersa ni Mr. Wetmore para harapin ang gulo. Ang pag-iwan sa madugong gulo na ito para hintayin ang panig ni Mr. Wetmore na mga puwersa na haharapin, ay isa ring babala at pagpapakita kay Mr. Wetmore. Kung maiintindihan ni Mr. Wetmore ang implikasyon ng babalang ito, hindi iyon interesado kay Nico. Phew! Sa kalaunan, pinalayas ni Nico ang Volkswagen Passat mula sa pinangyarihan at pinaandar ito patungo sa Everto Furniture Factory. Nang magmaneho si Nico pabalik sa Everto Furniture Factory, bandang 2:00 midnight na. Gising pa si Ratty, naghihintay pa rin sa pagbabalik ni Nico. Excited at tuwang-tuwa ang mukha ni Ratty nang muling nabuhay ang Volkswagen Passat.
Oo naman, nang huminto ang pusot, nakita si Nico na itinulak ang pinto at bumaba. Nico, bumalik ka na. Sinalubong siya ni Ratty na may masayang ngiti sa maaliwalas na mukha. Tumango si Nico at naglakad papasok sa tatlong palapag na bulwagan bago niya sinabi, si Zane at ang kanyang dosenang mga tauhan ay napatay na lahat. Si Zane nga ang lalaking may isang mata na sinubukan akong sagasaan gamit ang kanyang sasakyan. Ang pagpatay sa kanila ang magtatapos sa kwento. Gusto kong makita kung ano ang susunod na nangyayari kay Mr. Wetmore. Naglakad na rin daw si Nico sa itaas, hinubad niya ang nightsuit at nagpalit muli sa dati niyang security uniform. Tungkol naman sa Mad Dog Tactical Assault Knife ay iniwan niya ito sa kanyang katauhan. Nico, babantayan ko rin ang galaw ng puwersa ng Nine Dragons, at aabisuhan kita sa unang pagkakataon kung may anumang balita mula sa panig ng Nine Dragons. Sabi ni Ratty. Tumango si Nico at nakangiting sinabi, Ratty, napakaraming trabaho para sa iyo. Umiling si Ratty at sinabing, wala namang problema. I'm really happy to be able to do something for Nico. By the way, Nico, wala ka bang sasakyan para sa transportasyon sa Oxfire? Bakit hindi mo nalang kunin yung pusot, may iba pa akong sasakyan dito. Ngumiti si Nico at sinabing, hindi naman kailangan. Bago ako dumating sa Oxfire, nagpareserba na ako ng kotse, ngunit kailangan itong dumaan sa ilang mga pagbabago, customs clearance at iba pang mga pamamaraan. Sa palagay ko ay darating ang kotse sa susunod na araw o higit pa. Natigilan ang mukha ni Ratty nang marinig niya ang mga salita, iniisip kung anong uri ng sasakyan ang talagang kailangang pumunta sa ganoong kalaking haba. Ratty, babalik ako sa school. Makipag-ugnayan muli sa akin kung mayroon kang anumang balita mula sa iyong panig. Sabi ni Nico. Tumango si Ratty at sinabing, Nico, nakuha ko na. Anumang balita mula sa aking panig ay agad na ipapaalam kay Nico sa unang pagkakataon. Kung ganoon ay magpahinga ka ng maaga. Tinapik ni Nico ang balikat ni Ratty at umalis siya sa note na iyon. Sa labas ng silangang bahagi ng lungsod, ang inabando ng auto repair shop. Phew! Phew! Pagsapit ng hating gabi, biglang sumipol ang isang itim na kotse, sumipol ang isang buong 6 na sasakyan, at sa wakas ay huminto sa labas ng abandonadong auto repair shop. Bumukas ang pinto ng isang itim na kotse at bumaba sa sasakyan ng isang lalaking masungit ang mukha. Ito ay isang binata na may payat na katawan at mukhang maputi at malinis ang mukha, ngunit nang siya ay bumaba sa sasakyan, isang nakakatakot na aura ng sobrang lamig ang bumalot sa kanyang katawan, dahil lang sa naamoy niya ang bakas ng dugo. Nagbago ang kanyang mukha at sinabi niya sa malalim na boses sa iba pang mga lalaking nakasuot ng matitibay na itim na damit na bumaba mula sa sasakyan, palibutan ng lugar na ito at huwag hayaang may lumipad. Kayo, sumunod kayo sa akin. Oo, Kim. Mula sa itim na sasakyan ay isa-isang bumaba ang mga lalaki na nakasuot ng itim na malakas na suit ay bumuka ang kanilang mga bibig, ang kanilang hininga ay malamig din, sa mga kamay ng ano ba na may mga sandata, isa-isang nagsimulang gumalaw, mapapaligiran ba itong auto repair shop? Ang binata sa pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Kim, ang kanang kamay ni Mr. Wetmore. Lumalabas na nakipag-ugnayan si Kim kay Zane kanina upang maghatid ng ilang mga order mula kay Mr. Wetmore, ngunit hindi niya naabot si Zane, at nakipag-ugnayan siya sa iba sa ilalim ng utos ni Zane, ngunit walang salita. Napagtanto nito si Kim na tiyak na may nangyayari, at agad niyang dinala sa lugar ang maraming tauhan ng Nine Dragons. Sa oras na ito, naamoy niya mula sa auto body shop na mayroon siyang malakas na amoy ng dugo na kumalat, na lalong nagpatunay sa kanyang hinala, tanging si Zane ang kanilang kinatatakutan sa nangyari. Walang kapantay na malamig ang mga mata ni Kim, na inakay ang 7 o 8 lalaki na armado ng mga armas na sumugod sa auto repair shop. Nakatago ang pinto, at nang itulak ito ni Kim, nakita nila ang isang madugong eksena na parang impyerno. Ang amoy ng dugo ay napakakapal na ito ay nagpapasukan ng mga tao, at sa pagbukas ng pintuan at paglabas sa ibabaw, kasabay ng eksenang ito ng dugo na umaagos sa isang ilog ng kakila-kilabot sa harap mo, ito ay isang uri ng panginginig at anit. Pangingilig pakiramdam. Tinitigan ni Kim ang eksena sa loob ng auto body shop at naramdaman na lang niya ang pagkurot ng kanyang buong tiyan, na parang gustong samuka. Duguan, brutal. Content Bell 0 Engste and 0 V, Limder Ma. O, R, G. Isang buhay na impyerno sa lupa.
Mahigit sa isang dosenang katawan ang nakahandusay sa garahe, ang dugong umaagos sa lupa, ang ilan sa mga dugong umaagos ay namuo, sa maalinsangan na panahon, ang mahinang amoy ng dugo ay talagang hinahayaan ang mga tao na magsuka. Hindi lamang Kim, ang natitirang bahagi ng mga tao ay nakita ang tanawin sa garahe, ang isang mukha ay isang pagbabago, ang isang tao ay rushed in, sa garahe sa itaas at sa ibaba ng hagdan hinanap ng kaunti, ngunit hindi mahanap ang isang tao pa rin buhay. Kim, walang tao. Sabi ng lalaking nakaitim kay Kim. Huminga ng malalim si Kim, pumasok siya sa auto body shop, tinitigan ang mga katawan na bumagsak sa pool ng dugo, mas nanlamig ang tingin sa kanyang mga mata, parang isang makamandag na ahas ang nagsimulang ibunyag ang kahindek-hindek at nakamamatay na mga pangil. Kalaunan ay nakita ni Kim ang katawan ni Zane, duguan mula sa ulo, na tila siya ay itinapon mula sa isang gusali hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos suriin ni Kim ang katawan ni Zane, hindi niya naiwasang magbago ng bahagya ang mukha, dahil nakikita niyang namatay na si Zane nang mahulog siya mula sa taas. Nasa dibdib niya ang totoong nakamamatay na sugat ni Zane. Sa masusing pagsisiyasat, malinaw na ang dibdib ni Zane ay may ngipin sa loob, at dapat ay tinamaan ng suntok ng isang tao. Ngunit anong uri ng lakas ng pagsuntok ang naglalaman ng isang nakakatakot at napakalaking kapangyarihan? Ito ay isang nakamamatay na sugat na naging sanhi ng pagkamatay ni Zane, dahil ang ilan sa mga bali na buto ay tumusok na sa kanyang puso. Sinuri ni Kim ang iba para sa mga nakamamatay na sugat at nalaman na marami sa kanila ang may nakamamatay na mga sugat sa kanilang lalamunan, naputol ng talim at namamatay sa gas. Tinitigan ni Kim ang mga nakamamatay na sugat sa lalamunan ng mga patay, at sa kawalan ng ulirat ay tila nakakita siya ng isang talim na kumikislap sa kadiliman, na tumatama sa mga vital ng lalamunan ng mga taong ito sa bilis ng kidlat. Anong mabilis na espada? Anong nakakatakot na kapangyarihan? Hindi napigilan ni Kim na huminga, napagtanto niyang napakalakas ng kalaban na ito, maaari sa isang iglap ay ang auto body shop, kasama si Zane higit sa isang dosenang tao ang lahat ay napatay, kahit si Zane sila ay huli na para magpadala ng signal. Sa Nine Dragons para sa tulong, tingnan ang lakas ng taong ito ay hindi lamang nakakatakot, ngunit mahusay din sa sining ng pagpatay. Gaano karaming mga ganoong tao ang matatagpuan sa Oxfire? Pahina 125 iling. Sa ganoong lakas, sa Oxfire ay talagang hindi isang walang tao, ngunit Kim ay magiging Oxfire sa lahat ng malakas na mga tao na napunta sa pamamagitan ng utak, ngunit hindi rin makabuo ng isang angkop na kandidato sa. Marahil ang boss ng Tiger Gang na si Tiger ay may ganoong lakas, ngunit mayroon siyang mga tao sa kanyang panig na nanunood sa bawat galaw ng Tiger Gang at wala siyang nakitang tanda ng pag-alis ng Tiger. Ang isa pang puwersang Coffin Craster ay maaaring umiral sa ganoong lakas ng malakas, ngunit sa buong Nine Dragons at Coffin Craster ay tubig na rin, kaya ang paglikha ng eksenang ito ng pagpatay sa harap mo, hindi ang mga taong Coffin Craster. So, sino pa? Kim sa katunayan ay hindi maaaring isipin, siya ay nakacheck sa auto body shop sa itaas at sa ibaba ng hagdanan, ngunit hindi rin nakita ang ilang mga naiwan bakas, na nangangahulugan na ang iba pang mga partido ay hindi lamang ang lakas ng katakutin, at di napakamaingat, ay magiging lahat. Ang mga bakas ay nabura, ang ibig sabihin nito ay napakatalino din, kaya hindi niya makita kung ano ang mga bakas. Way! Sa kalaunan, hindi napigilan ni Kim na ibuka ang kanyang bibig at nagpakawalan ng hininga, batid na kapag may ganitong kalaban sa lugar, ang Nine Dragons ay haharap sa isang malaking hamon sa kalsada. Alisin mo lahat ng katawan nila Zane. Punasan ng dugo dito, ang mga palatandaan ng away. I-verify ang pagkakakilanlan ng mga namatay na kapatid, at tumalikod at alaga ang mabuti ang kanilang mga pamilya. Bilin ni Kim. Oo, Kim. Sunod-sunod na nagsalita ang iba pang malalaking lalaki sa bukid na nakasuot ng itim at matitibay na damit. Iyon lang ang magagawa ni Kim, ang mabilisang itapon ang eksenang ito, kasama na ang mga taong pinatay dito, ang pagdaloy ng dugo, at iba pa. Lahat ay kailangang harapin. Ang inabando ng garahe ay isang napakapribado na kuta ng Nine Dragons, at ayaw ni Kim na umalerto sa pulisya. Dragon's Hall. Gabi na noon, ngunit hindi pa natutulog si Mr. Wetmore. Hindi lamang siya nakatulog, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang hindi pa naganap na pakiramdam ng galit, dahil naitatag niya ang kanyang posisyon sa Oxfire at naging isang higanti ng Oxfire sa ilalim ng lupa, hindi siya gaanong nagalit sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayong gabi, siya ay isang walang uliran na pagkabigla at galit, ang kanyang sariling pressure aura ay lumalabas, ay talagang lubhang nakakatakot.
Tumayo si Kim sa harap ni Mr. Wetmore at mukhang mas natatakot. Sa pag-upo ni Mr. Wetmore sa ibabaw ng Oxfire sa ilalim ng lupa sa paglipas ng mga taon, maraming taon na ang nakalipas mula noong siya ay personal na humakbang upang lutisin ang isang problema, at maraming taon mula noong siya ay personal na humarap sa plato. Madaling kalimutan na isa talaga siyang makapangyarihang martial artist na hindi maarok ang lakas. Noon, nag-iisang lumaban si Mr. Wetmore laban sa mga karibal sa Oxfire at pinangunahan ang Nine Dragons hanggang sa dulo ng walang kapares na lakas. Sa sandaling ito, ang galit ni Mr. Wetmore, ang kanyang sariling martial arts pressure ay malabong kumakalat, tulad ng isang Tarzan na dumudurog ng mabigat, sa lakas ni Kim, ay nakakaramdam ng kaunting hingal. Kim, sinasabi mo bang patay na ang lahat sa kuta ni Zane? Walang nakaligtas. Tanong ni Mr. Wetmore sa galit na boses. Oo, Mr. Wetmore. Kagagaling ko lang sa kung saan man ako naroroon, at lahat sila ay patay na. Bahagyang yumuko si Kim at nagsalita. Sino ba yan? Bahagyang lumubog ang tingin sa mga mata ni Mr. Wetmore, at napuno ng malakas na espiritu ng pagpatay ang hangin. Huminga ng malalim si Kim, saka dahan-daang sinabi, Mr. Wetmore, patawarin mo ang aking kawalan ng kakayahan, ang eksena ay walang nakitang anumang bakas. Naisip ko ang tungkol sa pinakamalakas na tao sa Oxfire na nag-target sa amin, ngunit lahat sila ay pinaalis ko na. Bulong ni Mr. Wetmore, nagpabalik-balik siya sa bulwagan, sa dulo ay tumayo siya, tumalikod at malamig na sinabi, nabigong mag-operate si Zane kagabi at pinaslang siya ngayong gabi, sa tingin mo ba ay may koneksyon ang dalawang pangyayaring ito? Tumibok ang puso ni Kim, tumangala siya, at sinabing, Mr. Ang ibig sabihin ng Wetmore ay ang security guard na si Nico. Hindi ba posible na kumilos si Zane kagabi para tanggalin siya, ngunit nabigo? Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig, nagpatuloy siya, kaya, nalaman ni Nico ang kinaroroonan ni Zane at naghiganti. Pero nag-cover up na si Zane nung umarte siya kagabi. Paano niya nalaman ang pagkakakilanlan ni Zane sa loob ng isang araw at natuntun ito pabalik sa auto body shop sa silangang labas ng lungsod? Tanong ni Kim. Malamig ang mga mata ni Mr. Wetmore habang sinabing, siguro, minamaliit na natin itong security guard. Ang kakayahang malaman ang pagkakakilanlan ni Zane at kung saan siya nagtatago sa loob ng isang araw. Ito ay tiyak na hindi lamang ang kanyang kapangyarihan. Nangangahulugan ito na mayroon siyang iba pang mga reinforcement sa Oxfire. Talagang hindi simple ang security guard na ito. Kung gawa talaga ni Nico, hindi ba't sobrang nakakatakot ang lakas niya? Paano makakapagtrabaho bilang security guard ang isang taong ganyan? Naguguluhan si Kim. Malamig ang tingin ni Mr. Wetmore, at mababa ang tono, naaalala mo ba ang sinabi ni Zane noon? Malinaw na nataman niya itong si Nico, ngunit hindi natamba si Nico, ngunit nahulog sa gilid, kaya iniwasan niya ang pangalawang crush. Pagkatapos, bumangon si Nico nang hindi nasaktan, at sinabi ni Zane na nakikita niya sa rearview mirror ang pagpuputol ng lalamunan ni Nico. Kumislap ang mga mata ni Kim at sinabing, kung ganoon, ang kabiguan ng aksyon ni Zane ay hindi dahil sa swerte ni Nico. Sa halip, si Nico ay isang master na may malalim na ugat, at si Nico mismo ang nakaiwas sa kalamidad na ito dahil sa kanyang sariling kakayahan sa reaksyon, kakayahang umangkop, at malakas na katawan. Tumango si Mr. Wetmore at sinabing, hindi ba posible iyon? Hindi ako naniniwala na ang swerte ni Nico ay palaging ganito kaganda. Masyado na namin siyang minamaliit, higit sa lahat sa naisip na siya ay isang security guard lang, kaya hindi namin siya sineseryoso. Para dito, nagbayad kami ng mabigat na presyo. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa publiko. Nilinaw na niya na gusto niya kaming magkaaway. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng uri ng tao na hindi maaaring manatili sa Oxfire. Malungkot ang mukha ni Mr. Wetmore, nagniningning ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim at sinabing, itong si Nico ay natural na hindi maaaring panatilihin. Saktan mo kami, ngunit pati na rin kay Mr. Howard ang makapangyarihang mga taong ito, tiyak na mamamatay siya. Ang tanong, kung paano siya hahayaang mamatay, ito ang mga tanong. Mr. Wetmore, dapat ba tayong magpadala ng ilang eksperto na bihasa sa pagpatay upang patayin siya? Sabi ni Kim sa malamig na boses. Alam mo ba kung ano ang mga kakayahan ni Nico ngayon? Ni hindi nga natin alam kung gaano kalakas si Nico, kaya ilang tao ang dapat nating ipadala. Paano kung mabaigo?
Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig, pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, kaya hiniling ko sa iyo na simulan ang pagsisiyasat sa relasyon ni Nico sa babaeng iyon mula sa Oxfire no. Isang middle school sa lalong madaling panahon. Kung may hawak tayong bihag na malapit kay Nico, mas magiging madali ang pakikitungo sa kanya, hindi ba? Mister, may punto si Wetmore. May maririnig tayo sa loob ng ilang araw, at saka natin malalaman kung ano ang relasyon ni Nico sa babaeng iyon. Sabi ni Kim. Huminga ng malalim si Mr. Wetmore at sinabi sa malalim na boses, pagkatapos ay maghintay ng 2 araw. Ang 2 araw na ito ay tahimik, walang anumang aksyon. Matapos malaman ang relasyon ni Nico sa dalaga, kapag natukoy na ang aksyon, dapat itong gawin ng walang kabiguan, kailangang patayin si Nico. Pahina 126 mga prinsipyo ng paghawak. Oxfire University, Bamboo Residence. Bumalik si Nico at biglang napagtanto ang isang seryosong problema, wala siyang susi ng bahay. Kahapon ng hapon sa pagsasanay sa militar, masama ang pakiramdam ni Lucas at hiniling niya ang susi ng kanyang bahay para pumunta at magpahinga sa kanyang bahay. Kung umalis si Lucas pagkatapos ng kanyang pahinga, ay lock ang bahay at kinuha ang susi, talagang hindi siya makakapasok ngayong gabi. Naglakad si Nico pabalik sa kanyang bahay, handa na siyang kunin ang lock ng pinto, ngunit lumapit siya upang makita, ang buong mukha ay nagyelo, ang pinto ng bahay ay hindi nakalock, ngunit ang bahay sa loob ay para sa anti-lock. Ibig sabihin may tao sa loob ng bahay. Natigilan ang mukha ni Nico, na parabang napuno ng 10 o 8 itlog. Hindi pa umaalis si Lucas. Mananatili ba talaga siya sa tabi ko? Holy shit, paano niya magagawa iyon? Isang babaeng walang kahihiyan. Walang imek talaga si Nico, ang tanging nagawa na lang niya ay ang kumatok sa pinto at sumigaw ng, Lucas, pagbuksan mo ako ng pinto. Bilisan mo, pagbuksan mo ako ng pinto. Ilang saglit pa bago lumabas ang nakakasilaw na boses ni Lucas sa loob ng bahay, Tara, ano ba ang ingay sa hating gabi, matulog na tayo ng mahimbing. Nang marinig ito ni Nico, galit na galit siya na magagalit, may self-awareness ba ang babaeng ito? Ito ang bahay na inayos ng school para sa akin, ako ang may-ari nitong bahay, okay. Iniisip pa rin ng babaeng ito na iniistorbo siya sa kalagitnaan ng gabi. Kasabay ng kalampag ay bumukas ang pinto ng bahay. Sinamantala ni Nico ang malabo na gabi, nakita rin ni Nico ang isang inaantok na mukha na si Lucas, na nakasuot pa rin ng uniforme ng military training officer, medyo gusot ang buhok, at isang pares ng kalahating tulog na mga mata ang nagwawalis pabalik-balik sa katawan ni Nico. Pumasok si Nico sa bahay, binuksan ang lampara, tumingin kay Lucas, at sinabing, dito ka talaga titira. Hindi ako kasal at hindi ka kasal, kung ito ay lumabas at maging sanhi ng ilang chismis, paano ito? Ano ang kinakatakutan mo kung hindi ako natatakot? Sabi ni Lucas na walang magandang katatawanan. Ikaw, hindi nakaimik si Nico, kailan naging unreasonable na babaeng rascal ang sikat na kapitan ng Special Combat Service. May kasabihan kung paano sabihin ang mga hooligan ay hindi natatakot, ngunit natatakot sa mga babaeng hooligan. Oo naman, wala talagang lugar para pag-usapan ito. Hindi ka natatakot ay ang iyong negosyo, natatakot ako. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at same time na sinabi, kung sakaling mali ang pagkakaintindi ng mga tao na ikaw at ako ay magkapares, hindi mo ba hahayaang mag-retreat ang mga magagandang babae sa lahat ng kulay na sumasamba sa akin? Sa huli, ako lang mag-isa at mag-isa, ikaw ang may pananagutan Oh, hindi ko talaga alam kung narcissistic ka o mayabang, pero lahat ng klase ng magagandang babae ay humahanga sa iyo, hindi ka man lang nahihiya kapag sinabi mo ito. Ngumisi si Lucas My charm? Hindi mo naiintindihan. Kinawian ni Nico ang kanyang kamay, ayoko nang ipagpatuloy ang paksang ito na gusot, nagpatuloy siya, sa madaling salita, mula ngayon ay mas mabuting huwag ka nang manirahan sa aking lugar, talagang nakakaabala, ayoko talagang gumising sa kalagitnaan ng gabi upang umihi kapag kailangan mong mag-ingat kung mayroong isang babae na sumakay, na maaaring matakot sa kawalan ng pagpipigil sa ihi. Isa pa, ang usapin ng pansamantalang tagapagturo, kailangan mong lutisin ito bukas. You find your own instructor to lead the girls of the 3rd Company Platoon, security guard lang ako sa school, hindi bagay na ako ang pumalit. Ang iyong kanyang pangalan Captain Howell ay pumunta pa sa akin, ngunit sa pagtingin sa kanyang mukha, hindi ko siya binigyan ng kahit anong mukha. Ang bagay na pansamantalang magtuturo, natatakot ako na kailangan mong maging pansamantala sa loob ng ilang araw.
Kahapon ng hapon ay nakatanggap din ako ng tawag sa telepono mula kay Captain Howell, talagang kinwestiyon niya ang iyong kakayahan, sinabi mo na pamunuan ang 3 kumpanya ng mga batang babae sa isang Playten ay ganap na walang kaparerekon. Kung alam niya na hindi mo sinasabi na nangunguna sa pagsasanay sa militar, kahit na sa pinakapiling mga espesyal na puwersa bilang isang instructor ay isang bullseye. Ibinuko ni Lucas ang kanyang bibig at nagpatuloy, bilang isang kaibigan, paano ko hahayaang tingnan ka ng iba? Kaya agad akong nag-apply sa pamumuno ng garrison, hayaan mong pansamantalang palitan ang 3 kumpanya ng isang Playten ng pagsasanay militar ng mga batang babae. Sumang-ayon din ang mga pinuno ng garrison, hanggang sa madaling araw, ang mga pinuno ng garrison ay lalapit upang sumangguni sa mga pinuno ng paaralan tungkol sa bagay na ito, upang magkaroon kayo ng pansamantalang kapangyarihang tagapagturo ng pagkakakilanlan ng patas at parisukat. Buong oras na walang imak si Nico, hindi siya umimik, ngunit nangingitim ang mukha at namumuo ang bagyo. Who the hell wants to have the status of a so-called temporary instructor power? Mukhang namiss ni Lucas ang pagbabago ng mukha ni Nico, at nang matapos ay nagtanong siya, Nico, ano na? Sapat na ba iyon para sa akin? Hindi na hinintay ni Lucas ang sagot ni Nico, sa halip, isang malakas na hangin ang dumating, si Nico ay nakatayo sa harap niya na galit, isang mabangis na ekspresyon, hindi makapaghintay na kainin siya ng buhay. Lucas, Madam Murphy, nasaan ba kita sa nakaraang buhay o ano? Kailangan mo bang maging masama sa akin? Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig at sinabing may labis na pagkadismaya, ako ay isang nakaka-relax na security guard para sa isang magandang dahilan, kailangan mo akong bigyan ng isang pansamantalang tagapagturo, nakatayo sa mainit na araw na pawisan buong araw, isang tanga lamang ang gustong pumalit dito. Trabaho. Ayokong maging part-time instructor. Uy, ilang araw na lang, tapos na ang regla ko. Ibinuko ni Lucas ang bibig niya, may sasabihin pa sana siya, bigla siyang sumimangot at tumalim ang titig sa mga mata niya, bumaba ang tono at sinabing, Nico, pumatay ka ng tao ngayong gabi. Nanlamig ang mukha ni Nico, at sa kanya naalala kung sino si Lucas. Siya ay kumilos ngayong gabi, Zane 12 tao ang lahat ay pumatay ng 1 gramo, ang kanyang katawan ay may bahid pa rin ng 1 patong ng dugo, ang katawan ng nakamamatay na aura ay hindi pa nawawala. Kung ordinaryong tao ang kapalit, tiyak na wala itong napapansin. Ngunit sa maraming taon ng karanasan at katalinuhan ni Lucas sa larangan ng digmaan, natural niyang na-detect ang mga kilos ni Nico ngayong gabi. Hindi naman itinanggi ni Nico, ang sabi lang niya, it's none of your business. Negosyo ko lang yon. Anong klaseng tao ang kinakaharap mo? O anong uri ng puwersa? Bumalik ka sa lungsod para lang magkaroon ng tahimik na buhay, hindi para makisali sa ilang power struggle, di ba? Tanong ni Lucas. Naglakad si Nico sa direksyon ng banyo, habang naglalakad, ayokong makisali sa anumang pakikibaka. Gayunpaman, sa lungsod na ito, kung may gustong mamatay ka ng walang dahilan, sa palagay ko magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-upo at walang ginagawa, tama ba? Kung may nangaapi sa akin sa pintuan, lalaban ako. Kung may gustong pumatay sa akin, papatayin ko sila pabalik. Ang mga pumatay ay palaging pinapatay. Ganyan ko lagi ang paghawak ng mga bagay-bagay. Nang matapos ang huling pangungusap, pumasok na si Nico sa banyo at isinara ang pinto, kasunod ang tunog ng tubig na umaagos sa loob. Pahina 127 ang parusa sa sarili ni Nico. Maaga kinaumagahan. Nico woke up mula sa sopa ng likas na tumingin sa oras, isang tingin sa ilalim ng madilim na sigaw ng masama, ang oras ay talagang 7:30 AM. Ibig sabihin, kalahating oras na ang pagsasanay militar sa umaga. Sa anumang kaso, siya na ngayon ang pansamantalang tagapagturo, sabihin natin na gusto niya o hindi, kailangan niya maging responsable. Tumingin siya sa kama at galit na mahimbing na natutulog sa kama ang babaeng may mahabang binti at matipunong dibdib, natural na si Lucas. Kagabi ay nakipag-usap siya kay Lucas tungkol sa isang bagay na nangyari hanggang sa huling bahagi ng gabi, halos 4 AM bago siya masyadong inaantok at nakatulog na nakahiga sa sopa. Hindi na siya gaanong bastos o nahihiya talaga na gumapang sa kama kasama si Lucas para matulog ng magkasama, ang iba ay hindi komportable, samantalahin ang apoy kung gaano kawalang konsensya sa puntong ito ay napaka-prinsipyo pa rin niya. Nakaramdam siya ng inis na halatang isang dakot lang si Lucas, at pagkatapos na ibigay sa kanya ang mga babae ng Playten ng 3 kumpanya, mukha itong walang pakialam at mataas ang isip.
Hindi ito, ang oras ng pagsasanay sa militar ngayong umaga ay huli na, ang babaeng ito ay natutulog pa rin, hindi ako gumising sa oras upang mamuno sa koponan, na ang tatlong kumpanya ng isang pleten ng mga batang babae ngayon ay hindi isang tagapagturo na mamumuno. Mabilis na bumangon si Nico, naalala na hindi maganda ang pakiramdam ni Lucas, at hindi siya nag-abala sa pag-istorbo. Pagkatayo ay agad niyang isinuot ang kanyang uniforme sa seguridad, hindi man lang nag-abalang maghilamos, at tumakbo na siya patungo sa playground sa pinakamabilis niyang makakaya. Sa oras na dumating si Nico sa palaruan, ang pang-araw-araw na gawain sa umaga na nakatayo sa postere ng militar ay tapos na. Pinamunuan na ng ilang instructor ang mga bagong estudyante sa ilalim ng kanilang mga kamay upang magsimula sa pagsasanay sa militar. Pumasok si Nico sa playground at pagkatapos maglakad-lakad sa kanang sulok sa wakas ay nakita ko na ang isang hanay ng mga babae mula sa ikatlong grupo, lahat sila ay nakatayo ng maayos, at sa harap nila, siya si Claire. Ang batang babae ay tila nagbibigay ng isang uri ng utos. Medyo natulala si Nico, iniisip kong medyo nahuli ba siya at ang maliit na batang babae na ito ay pumalit na sa kanyang lugar bilang isang pansamantalang instructor. Lumapit ng kaunti si Nico at narinig ang malakas na sinabi ni Claire, "We have to stand information before sir." Iyan ang hitsura ng isang koponan. Kung ngayon lang, walang utos, naglalaro ng cellphone, nagchat-chat, natatakot akong mababa ang tingin sa amin ng ibang hanay ng kumpanya, kahihiyan din kami kay sir. Magnus. Pop. 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 Hindi pa tapos sa pagsasalita si Claire nang marinig niya ang tunog ng palakpakan na nagmumula sa kanyang likuran, at lumingon siya para tingnan, at ang napakaganda at walang kamali-mali na jade na mukha na iyon ay agad na hindi napigil ang mamulaklak sa isang maliit na ngiti, at ang kanyang malinaw. Agad na kuminang ang mga mata, dahil nakita niya si Nico. Nasabi ito ni Claire nang napakahusay at ginawa ito ng mahusay. "Claire, bumalik ka na sa team." Sabi ni Nico. "Oo, sir." Magnus. Matamis na napangiti ang dalaga nang marinig ang papuri ni Nico, parang umiinom ng pulot-pukyutan ang kanyang puso. Atensyon, kalmado. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at nagpatuloy siya, "Kasalanan ko kung na-late ako ngayon. Ikaw ay pinarusahan dahil sa pagiging huli, at ako, bilang isang instructor, ay natural na pinarusahan dahil sa pagiging huli. Tandaan mo kung ano ang parusa mo sa pagiging huli. Magpatakbo ng 5 lap sa paligid ng palaruan." Sagot ng isang babae. "Tama na yan. Dahil late ako, syempre kailangan kong maparusahan. Kaya, pagkatapos ng pagsasanay ngayong umaga, tatakbo ako ng 20 laps." Sabi ni Nico. Ang mga babae ng pleten ng ikatlong kumpanya ay natigilan sa pahayag na ito. Hindi napigilan ng ilang mga babae na sabihing, "Sir Magnus, hindi mo rin sinasadyang malate, dapat may na-delay ka. Kaya ikaw, hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo ng ganito. Okay lang na parusahan mo ang sarili mo, bakit kailangan mong tumakbo ng 20 lap kung huli tayong tumakbo ng 5 laps, sir?" Magnus. "Oo, sir. Magnus, hindi ka naman sinisisi ng sinuman sa amin, sa tingin namin ay magaling ka at responsable. Ito ang pinakamainit na oras ng taon kapag tapos na ang pagsasanay, kaya huwag kang tumakbo, okay?" Isa-isang nagsalita ang mga babae. "Instructor kasi ako. Kaya, natural na malate at tumakbo ng ilang lap pa kaysa sa inyo." Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay lumubog at sinabi niya sa isang solemn na tono, "Ang layunin ng paaralan na hayaan kang lumahok sa pagsasanay sa militar ay upang maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang sundalo, kahit na ito ay isang napakababaw na karanasan, ngunit kailangan mong sumunod sa mahigpit na disiplina. Ito ay kung sa hukbo, ako tulad ng isang sitwasyon, na tugunan na may mabigat na parusa ay maaaring maging higit pa sana. Bilang isang instructor, dapat akong magpakita ng halimbawa. Kung late ako, late ako. Kung hindi ko magawa ang sinasabi ko, paano kita mapangunahan ng maayos? Sir Magnus." Nagsalita ang isang batang babae, medyo nabulunan ang tono, at hindi maiwasang mamula ang kanyang mga mata. Kahit papaano, ang mga simpleng salita ni Nico, ngunit sabay-sabay na yumantig sa kanilang mga puso, na tila nakikita silang isang pangako at dugong bakal ng isang sundalo. Na parang sabay-sabay, nakita nila ang uri ng butong bakal at pagmamataas at momentum ng isang sundalo. Hindi sila sentimental, ngunit ang dedikasyon at disiplina sa sarili ni Nico ang nagpapakilo sa kanila. Okay, opisyal na magsisimula ang pagsasanay sa militar ngayon.
Nagsalita si Nico sa malalim na boses at sinimulan ang pagsasanay sa militar ngayong umaga gaya ng kanyang pinlano. Si Kay ay nakaupo sa opisina, ngunit ang kaso ay natambakan ng ilang mga sulat ng ulat at mga dokumento ng reklamo. Ang lahat ng mga reklamo at ulat ay nauugnay kay Nico. Ang nilalaman ng reklamo ay si Nico, bilang isang security guard ng paaralan, ay pansamantalang instructor ng isang klase ng mga batang babae sa ikatlong kumpanya, na sumasalamin sa kanyang kawalan ng disiplina at estilo, pagtrato sa pagsasanay sa militar bilang isang laro ng bata, at iba pa. Sa nakikita niyang mga reklamo, talagang sumakit ang ulo ni Kay. Paano kapag may nangyayari, may kinalaman ito sa lalaking ito na nagngangalang Ye? Hindi napigilan ni Kay na kuskusin ang kanyang noo, naramdaman lamang niya na mula nang dumating si Nico sa Oxford University, na burnout na siya sa mga bagay na may kinalaman kay Nico. Itong lalaking ito, actually temporary instructor din. Mahabang kakayahan mula sa seguridad direkta hanggang sa magtuturo sa bulong ni Kay sa sarili. Sa sandaling iyon, tumunog ang landline sa kanyang desk, at kinuha niya ito at sinagot. Hello. Oh, Mr. Wilson. Pupunta sa iyong opisina. Oo, papunta na ako. Nang matapos at ibinaba ni Kay ang tawag, nakatanggap siya ng tawag mula sa Principal Oscar na sinabing pinapunta siya sa opisina at may kinalaman din daw kay Nico ang usapin. Phew! Sa tunog ng sipol, natapos na ang pagsasanay militar sa umaga. Ang mga batang babae ng unang plate ng ikatlong kumpanya ay nakatayo ng maayos sa linya sa sipol ni Nico, at si Nico, na seryoso sa buong umaga na may mabagsik na mukha, ay nagsabi ng nakangiti sa oras na ito, ang pagsasanay sa militar ngayong umaga ay tapos na, at lahat kayo ay nag-practice ng husto. Well, ito ay na-dismiss. Gayunpaman, sa pahayag na ito, ang hanay ng mga batang babae ay nakatayo pa rin ng tuwid, walang umalis o nagsalita. Nakakunot ang noo ni Nico habang sinasabi, hindi nyo ba ako naririnig? Na-dismiss sa pwesto. Hindi mo ba ako narinig? O gusto mo bang tumayo dito sa araw? Wala pa ring gumagalaw, parang napag-usapan na. Hindi napigilan ng isang babae na sabihin, Sir Magnus, kung hindi ka pupunta, hindi rin kami pupunta. Kayo, hindi talaga alam ni Nico ang sasabihin, tumalikod siya at umiling para mawala ang ngiti niya rito, mga uto-uto kayong mga bata. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo si Nico sa playground mula sa kinatatayuan niya. Ang araw ay mainit, ito ay ang pinakamatinding oras ng araw, Nico ay sa mainit na araw nagsimulang tumakbo up. Isang lap, dalawang lap, tatlong lap. Tumakbo si Nico ng tuloy-tuloy, basang-basa ang uniforme ng seguridad na suot niya, at ang butil ng pawis ay dumula sa kanyang mahigpit na linya sa mukha. Marahil ang ilang laps sa mainit na araw ay hindi problema, ngunit upang tumakbo ng 20 laps, ito ay isang mahusay na pagsubok ng kalooban at pisikal na kakayahan ng isang tao. Ang unang lap ng palaruan ay 400 metro, tumakbo ng 20 laps, hindi bababa sa 8,000 metro, katumbas ng 8 kilometro ng long distance na pagtakbo, hindi malakas ang loob ay hindi maaaring magpatuloy, kakulangan ng pisikal na fitness ay hindi maaaring magpatuloy sa lahat, at kahit heat stroke. Ang isang hilera ng mga batang babae ay tumingin sa figure ni Nico na tumatakbo ng ligaw sa ilalim ng mainit na araw, ang ilang mga mata ng mga batang babae ay lumitaw na may luha, naramdaman lamang na sa ilalim ng mainit na araw, ang patayong figure na tumatakbo sa patuloy na bilis ay permanenteng naayos sa kanilang mga puso. Sir! Si Magnus ay hindi bababa sa isang tunay na lalaki. Ang ilang mga babae ay hindi napigil ang magsalita. May mga luha sa magagandang mata ni Claire, inabot niya at tahimik na inalis ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, itinaas ang kanyang mga mata at tiningnan mula sa malayo ang nakatayong parang bundok, hindi niya maiwasang mapangiti ng malumanay at mahinang sinabi sa boses. Na siya lang ang nakakarinig. Ang lalaking tinitignan ko ay isang tunay na lalaki, syempre. Pahina 128 ang punong guro ay iniimbitahan. Tanggapan ng principal. Lumapit si Kay sa pintuan ng opisina, inabot ito at kinatok ito. Klang! Bumukas ang pinto, binuksan ng isang matandang nasa 60s ang pinto, nakasuot ito ng navy blue suit, singkit ang mukha, pero mukhang nasa mabuting kalooban, nakasuot ng salamin ang mukha, at ang mga mata. Sa ilalim ng mga salamin ay nagpakita ng isang matalinong liwanag. Kay, andito ka pala. Pumasok ka na. Ngumiti ang matanda, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng gilas at kabaitan. Ano ang gusto ni Mr. Wilson na puntahan ko?
Tanong ni Kay habang naglalakad papasok sa opisina at hindi maiwasang magtanong. Ang matandang lalaki ay si Oscar Wilson, presidente ng Oxford University. Si Nico ba ay bumalik na sa paaralan? Tanong ni Oscar. Tumango si Kay at sinabing, oo, bumalik na siya, kakabalik lang niya 2 araw na ang nakakaraan. Tumango si Oscar at sinabing, pagkabalik ko sa school mula sa field, ayon sa sinabi mo, itong si Nico ay may gagawin kaya nagpahinga siya at umalis ng ilang araw. Ngayong bumalik na siya sa paaralan, sinasamantala ko ang pagkakataong ito para makilala siya. I think alam mo na yung tungkol sa temporary instructor ni Nico, di ba? Natigilan ang mukha ni Kay, sabi niya, alam ko na. Naalerto na si Mr. Wilson sa bagay na ito, tama ba? Ako na ang bahala. Ikinaway ni Oscar ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, natatakot ako na hindi mo alam na bago kita tinawag na pumunta sa aking opisina, ang mga pinuno ng panig ng garrison ay dumating upang kausapin ako tungkol sa pansamantalang instructor ni Nico. Ayon sa kahulugan ng panig ng garrison, kung hindi utol si Nico na maging pansamantalang instructor, papayag ang garrison na ipagpatuloy niya ang pansamantalang posisyon ng tagapagturo. Kaya gusto kong lumapit si Nico at kausapin ako ng harapan. Ano? Pumayag ang garrison kay Nico bilang pansamantalang instructor. Nagulat si Kay, only to find it really unexpected. Tumango si Oscar at sinabing, dapat may nagrekomenda kay Nico sa garrison para magpatuloy bilang isang instructor pansamantala. Kay, ngayong tapos na ang pagsasanay sa militar sa umaga, pumunta at tawagan si Nico. Okay, then papunta na ako. Tumango si Kay at lumabas na may pagtataka at pagkalito. Mainit. Ang init. Si Nico ay nakaramdam ng apoy, na may pakiramdam ng walang pigil na mainit na pawis na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Marahil kung ito ay kabaligtaran, ito ay parang isang pagsubok. Pagkatapos ng lahat, ngayong tanghali, ang araw ay sumisikat ng mataas, ngunit ang tuktok ng mainit na araw sa palaruan ay isang bilog ng pagtakbo, ay hindi isang tanga ay ano. Tinitingnan at nararamdaman ng mga nanonood ang init, pabayaan ang mga kasangkot na partido. Nag-e-enjoy si Nico. Ang tagal na rin simula nung tumakbo ng ganito si Nico simula nung umalis siya sa Dragon Shade. Kung ito ay sa Dragon Shade, ang lingguhang field training espesyal na pagsasanay, ito ay mula umaga hanggang gabi, hindi anumang tagal ng panahon, at kailangan ding hilahin ang bigat kapag ang pagsasanay. Kaya para sa kanya, ang antas ng pagtakbo ay talagang wala. Matagal na siyang nakasanayan sa lahat ng uri ng espesyal na pagsasanay sa lahat ng uri ng malupit na klima, sabihin natin sa ilalim ng init ng Gobi Desert, sa matinding lamig ng polar ice field, sa latian na miasma ng primeval rainforest, at iba pa. Lamang sa isang iba't ibang mga matinding pangyayari upang makumplito ang isang iba't ibang mga espesyal na pagsasanay, upang mapino ang kanyang kalooban ng bakal at maaaring inilarawan bilang isang baluktot na pisikal na lakas. Kaya, ang pagpapatakbo ng isang 10 kilometro 8 kilometro sa mainit na araw, para sa kanya, ito ay isang warm-up lamang. Unknowingly, Nico ay tumakbo ng 10 laps, ang kanyang bilis ay hindi naging mas mabilis, o mas mabagal, pareho pa rin sa simula upang mapanatili ang isang pare-pareho ang bilis sa pagtakbo. Nanunood ang mga babae sa plate ng ikatlong kumpanya, pinagmamasdan ng mainit at pawisang mukha ni Nico sa tuwing dadaan siya sa kanila. Paminsan-minsan ay sumisigaw sila, sinasabihan si Nico na huminto at tumigil sa pagtakbo. Ang ilang mga batang babae ay nasagasaan din ng mineral na tubig para inumin at i-rehydrate ni Nico, ngunit lahat ay tinanggihan ni Nico. Sa oras na ito, isang matikas at maisla na figure ang lumakad patungo sa palaruan, ang itim na lapis na pantalon ay magiging kanyang mahaba, ang mga payat na curve ng mga binti ay tumutulo, ang itaas na bahagi ng katawan ay isang pilak at puting kamiseta, napaka-dry na profesional na damit, ngunit din sa hindi nakikita sa labas ng isang nakamamatay na pakiramdam ng pang-aakit na kagandahan. Ang pumasok ay si Kay, sa ganda at malademonyong figure ni Kay, at pagkapasok niya sa playground, siya ang pinagtutuunan ng pansin ng maraming tao. Kung tutuusin, kilala sa buong paaralan ang reputasyon ng magandang principal. Kay. Nakita ni Claire si Kay at sumigaw. Sinundan ni Kay ang tunog at nakita ang isang plate ng mga batang babae mula sa ikatlong kumpanya na nakatayo ng maayos. Hindi niya maiwasang ma-curious at nagtanong pagkatapos maglakad palapit sa kanila, buwag na ba kayo? Nasaan ang instructor mo? Ang aming instructor ay tumatakbo. Nakangiting sabi ni Claire. Tumatakbo.
Kay ay nagulat, siya subconsciously tumingin patungo sa playground track, ay upang makita ang isang figure ay tumatakbo sa ilalim ng mainit na araw. Ang kabilang partido ay nakasuot ng uniforme ng seguridad, ang kanyang poster ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng tuwid at kadakilaan. Dahil dito, medyo pamilyar si Kai, at unti-unti, habang unti-unting tumatakbo ang figure ay palapit sa kabilang banda ng track, hindi niya maiwasang magulat at mahinang napabulalas, Nico. Sa isang iglap, naunawaan kaagad ni Kai kung ano ang nangyayari, at tinanong niya si Claire na nagsasabing, si Nico ang iyong instructor. Oh, I see. Temporary instructor si Nico, para sa'yo ba yung temporary instructor ha? Oo. Tumango si Claire. Anong nangyayari sa kanya? Kumunat ang noo ni Kai. Miss Martino, pakisabi kay Sir Magnus na huminto kaagad, Sir. Tumakbo na si Magnus ng higit sa 10 laps. Ang lagay ng panahon ngayon, kung magpapatuloy siya sa pagtakbo, magkaka-heatstroke ba siya? Yeah, Miss Martino? Please make our instructor stop. Masakit talaga ang puso namin kay Sir Magnus nanonood ng ganito. Isa-isang nagsalita agad ang mga babae, nakikiusap kay Kai na pigilan si Nico na magpatuloy sa pagtakbo. Hindi sigurado si Kai at medyo nalito saglit, sabi niya, tell me guys, what is going on here? Ngayon sa pagsasanay sa militar, Sir. Medyo nahuli si Magnus at kailangan niyang parusahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 20 laps. Kasi Sir, si Magnus ay mahigpit sa amin kahapon tungkol sa hindi pagiging huli, at kung kami ay huli, kami ay parurusahan sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 5 laps sa palaruan. Ngayon Sir, baka malit si Magnus sa isang bagay, kaya pinarusahan niya ang sarili niya. Pero Sir, si Magnus mismo ay pinarusahan ang kanyang sarili ng masyadong mabigat sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanyang sarili na tumakbo ng 20 laps, o sa pinakamainit na oras ng araw. Nakumbinsi naming lahat si Sir Magnus na hindi parusahan ang sarili sa pagtakbo, kundi si Sir. Hindi gagawin ni Magnus, na sinasabi na dahil siya ang tagapagturo, kailangan niyang manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Miss Martino, Sir. Magaling talaga si Magnus, very responsible and conscientious, lahat kami niyakap siya, tinulungan siyang hikayatin, nag-aalala ako na baka may mangyari kung tatakbo siya. Habang nagdedetalye ang isang babae, naunawaan ni Kai kung ano ang nangyayari. Totoong na late si Nico ngayon, pero hindi siya nagpagulo dahil isa siyang instructor. Hinarap niya ang kanyang pagkahuli at ipinaunawa sa mga estudyanteng ito na sa ilalim ng disiplina, maging ang mga instructor na nahuhuli ay kailangang parusahan ang kanilang sarili. Kaya naman, pinarusahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 20 laps, at hindi niya ito tinakasan, at gumawa ng anumang dahilan para sa kanyang sarili. Ang estudyante ay kailangang tumakbo ng 5 laps kapag siya ay nahuli, ngunit pinalubha niya ang kanyang sarili sa isang pinalubha na 20 laps. Napatingin si Kai sa figure sa ilalim ng nagliliyab na araw, tinitigan ito, bigla niyang naramdaman na parang may naantig sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagpalaki sa puso ng hindi matukoy na damdamin. She suddenly felt that this guy usually has a hangdog look, but now he is really attractive in this way, very manly blood and masculinity. Bilang karagdagan, ang uri ng halimbawa ay upang i-highlight ang pangako at responsibilidad ng isang lalaki. Pahina 129 na magagandang babae na nagtutulungan. Mainit ang panahon, at gwapo ang tuwid na figure na tumatakbo sa mainit na araw. Ang pakiramdam ng kusang pagpapawis sa araw ay nagbibigay ng napakalalaking pakiramdam, at tila nagpaparamdam sa mga tao ng matinding lasa ng testosterone na nagmumula. Sa puntong ito, tumakbo si Nico palapit at tatakbo na sana sa isa pang platen ng mga batang babae mula sa ikatlong kumpanya. Sir Magnus, naka 15 laps ka na, tama na, tumigil ka na. Sir Magnus, bakit hindi ka uminom ng tubig? Ang sarap uminom ng tubig. Sir Magnus, salamat, ipinaunawa mo sa akin ang disiplina at responsibilidad ng isang sundalo. Pinagmamasdan si Nico na tumatakbo, maraming babae ang sumigaw. Gayunpaman, ngumiti lang si Nico at hindi umimik. Kinagat ni Kai ang kanyang mga ngipin habang tumatakbo siya at sinabing, Nico, tumigil ka, sapat na ang iyong tinakbo. Napalingon si Nico nang marinig ang boses ni Kai, napangiti siya at sinabing, so ito Miss Martino, may gusto ka bang makita ako? Kung meron man, mamaya na natin pag-usapan. May 5 laps pa, at matatapos ako sa 5 laps.
Hindi tumigil si Nico, tumakbo pa rin siya. Sinabi niya na tumakbo ng 20 laps, hindi hihigit at hindi bababa. Sa katunayan, marami pa sa playground ang nakapansin sa sitwasyon, kasama na ang ibang mga estudyante at ilang instructor, at nang maunawaan nila ang nangyayari, tumingin sila kay Nico ng may paggalang at pagkilala. Sa patuloy na bilis ni Nico, malapit nang makumplito ang natitirang 5 laps. Pagkatapos ng isa pang pagtakbo pabalik sa orihinal na panimulang punto, huminto si Nico. Basang-basa na ng pawis ang uniforme ng panseguridad sa katawan niya, isang latang pigain ang tubig. Sir Magnus! Nagsisigawan ng isang hilera ng mga babae, lahat sila ay nagkukumpulan, ang iba kay Nico ay nag-abot ng tisyo para panasan ang kanyang pawis, ang iba ay nag-abot sa kanya ng mineral water para inumin. Nang makita ang eksenang ito, napakataba ng puso ni Kay. Ito ay nagpapatunay na si Nico ay lubos na nakilala at niyakap ng mga babaeng ito. 12:30 PM na, and you are all grabbing lunch. Sa hapon ay may pagsasanay, kapag nahuli ka ay kailangan kitang parusahan sa pagtakbo. Paalisin na kayong lahat, kumain na kayo kung kailangan, pagkatapos ay bumalik sa inyong dormitoryo at magpahinga. Hoy, yung babaeng yon, katabi ko si Miss Martino, bakit mo pa ako ipinupukol? At Claire, bakit ka nakatitig sa akin nang nakadilat ang mga mata mo? Hindi ka pa nakakita ng ganoon kagandang instructor, hindi ba? Umalis ka na dito. Kinailangan ni Nico ng maraming pagsuyo at mga utos na tanggayan ang lahat ng mga batang babae sa playten ng ikatlong kumpanya. Tumingin si Kay at talagang maganda at nakakatawa ang pakiramdam, at pagkatapos lamang na maghiwa-hiwalay ang mga babae ay lumapit siya at sinabing, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo pagkatapos ng 20 lap. Pagod ka na ba? Miss Martino, kaya mo bang tumakbo ng 20 laps nang hindi napapagod? Not to mention this hot day? Oops. Bakit ako medyo nahihilo? Inabot ni Nico at pinunasan ang kanyang mga temps, nakalok ang kanyang mga kilay, isang hitsura ng hindi komportable. Nakita ito ni Kay at nagmamadaling lumapit sa kanya, nagtatanong sa tonong kinakabahan. Ikaw ba, okay ka lang? Masyado bang physical exertion? Bigla lang nahihilo. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at habang nagsasalita siya, ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang kalahating yumuko, na tila babagsak na siya sa lupa. Nakita ito ni Kay at nagmamadaling lumapit na may pag-aalala sa mukha. Nang makalapit si Kay, biglang inabot ni Nico ang kamay niya sa balikat ni Kay, isang galaw na parang natural na mas naaliw siya rito, at saka sinabing, Miss Martino, pakialis muna ako rito. Nang iyangat ang braso ni Nico, talagang binaha ng kakaibang pakiramdam ang puso ni Kay, at halos kusang loob niyang kunin ang braso ni Nico. Ngunit nang makita niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Nico, nagngangalit siya at nagpipigil, ngunit sinabi sa isang masamang pakiramdam, anong bayani ang sinasabi mong nilalaro mo? Alam mong wala kang kakayahan, pero gusto mo pang tumakbo ng 20 laps sa mainit na araw, akala mo naman Special Forces soldier ka ah. Dadalhin kita diretso sa school hospital para makita ito. Nang marinig ito ni Nico, hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Huwag sabihin na ang isang ilaw sa ilalim ng 20 laps, kahit na ito ay isang timbang na estado upang tumakbo sa isang 30 laps ay hindi isang problema. Hindi sa banggitin, kaya hayagang yakapin ang mga balikat ng magandang punong guro, ang lasa ay kahanga-hanga lamang, ay matatawag na isang mahusay na kasiyahan. Ang kaliwang kamay ni Nico sa ilalim ng balikat ni Kay, ang dalawang katawan ay masasabing napakalapit sa isa't isa, dumaan ang isang halimuyak mula sa katawan ng magandang principal, na sa amoy ng katawan malalim na paglanghap, ay nakaka-relax at masaya. Paminsan-minsan, sa ilalim ng uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan, nararamdaman ni Nico ang kagandahang punong guro na maislan at lubhang nababanat na katawan, ang pakiramdam na ito ay sapat na upang ang mga taong nalulula ay hindi maiiwasan. Miss Martino, hindi na kailangang pumunta sa ospital. Ito ay panandaliang kakulangan sa ginhawa, at magiging maayos din ito sa ilang sandali. Siya nga pala, bagay ba ang pinunta mo sa akin? Sabi ni Nico. Medyo gamaan ang loob, nagtanong si Kay, kailangan ba talagang pumunta sa ospital ng paaralan? Miss Martino, hindi naman talaga kailangan. Napakaraming gulo na, at magiging malaking problema ang muling pagpunta sa ospital ng paaralan. Tsaka hindi naman ganon kalaki ang problema ko, baka napagod lang ako ng sabay-sabay, kaya ayos lang ako after a little rest. Seryosong sabi ni Nico. Sige, ihahatid na kita sa principal's office.
Si Mr. Hinahanap ka ni Wilson at gustong makipagkita sa iyo para pag-usapan ang isang bagay. Sabi ni Kay. Saglit na natigilan si Nico si Mr. Wilson, ang parehong Mr. Wilson na nagrekomenda sa kanya na pumunta sa Oxford University bilang isang security guard, ano ang gusto niyang gawin. Hindi alam ni Nico kung ano ang aasahan, ngunit ito ay isang mahabang paglalakad sa gusali ng administrasyon at pagkatapos ay sa opisina ni Mr. Wilson. On the way to the administration building and then to Mr. Wilson's office, mahaba-habang lakad. Hindi. Wala talaga. Not to mention, madulas at Maisland talaga ang beauty principal nitong balikat hindi man sinasadya ng kamay na hawakan ang karanasan, pero nakaka-feel out. Pasimpleng umiindayog ang beauty principal nitong maliit na waist twist hindi ito, paakyatin ang kanyang mabilog na bilugan na puweten, paminsan-minsan ay hahawakan din ang katawan ni Nico, nakakadurog talaga ng kaluluwa ang lasa Si Kay ay nahihiya na mamatay, siya ay isang vice-presidente ng Oxford University, kadalasan sa itaas, makikita lamang mula sa malayo ngunit hindi malapit sa bastos, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong matalik na pakikipag-ugnayan sa isang taong kabaligtaran ng kasarian. Siya ay may sapat na manliligaw sa Oxford upang bumuo ng isang mahabang linya, ngunit hindi niya tinanggap ang mga pag-usad ng alinman sa kabaligtaran na kasarian, at hindi rin siya nagkaroon ng ganoong matalik na pakikipag-ugnayan sa alinman sa kabaligtaran na kasarian sa sandaling ito. Habang naglalakad siya sa kalsada ng paaralan, hindi maiwasang makasalubong niya ang ilang estudyante, at medyo nahihiya siyang salubungin ang nagtatakang mga titig ng mga estudyanteng iyon. Kung hindi dahil sa 20 laps na tumakbo si Nico sa mainit na araw, baka nanghina ang katawan nito at mahimatay dahil sa heat stroke, hindi niya hahayaan ang lalaking ito na umabot at lumakad sa balikat nito. Malapit sa gusali ng administrasyon. Ito lang ang paraan para maaliw ni Kay ang sarili. Ang paglalakbay na kadalasang tila napakaikli para kay Kay ay ngayon ay kasing haba na ng marcha, at may mga estudyante pang ang sumalubong sa kanya sa daan, paano siya mahihiya? Kinailangan din niyang ngumiti at tumango bilang tugon, at nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon ng ilang estudyante ay hindi niya maipaliwanag, na talagang ikinahiya niya na gusto niyang makakita ng bitek sa lupa. Hayaan ang kanyang pakiramdam ng kaunti mas mahusay na ang taong ito ay mukhang tapat din, at hindi sinamantala ang pagkakataong ito upang gumawa ng ilang pangmomolestya sa kanya kung anong aksyon. Kung ito talaga ang kaso, siguradong wala siyang sasabihin at ibababa na lang ang lalaking ito, walang pakialam kung buhay o patay na siya. Miss Martino? Dahan-dahan ka? Bilasan mo, hindi ako makahinga. Same time na sabi ni Nico, ngunit lihim na iniisip ng puso na ang bahaging ito ng kalsada ay napakalayo lamang sa kabuuan, lumakad ng medyo mabagal, medyo mas mahaba, upang ang sandaling ito ng intimacy ay tumagal ng kaunti, kahit na ito ay higit pa. Then a second maganda din Galit na galit ang puso ni Kay na magngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit tingnan ang kalagayan ni Nico ngayon, kailangan niyang tiisin. Habang naglalakad siya, isang matangkad at sexing figure na nakasuot ng uniforme ng militar ang biglang pumasok sa kanyang harapan. Nakakagulat, si Lucas iyon. Ang babaeng ito, na hindi nagpapakita ng maaga sa umaga, paano niya nakilala ang sandaling ito? Miss Martino, ano ang nangyayari sa iyo? Anong meron sa lalaking ito ni Nico? Likas na nakita ni Lucas sina Kay at Nico nang mapansin niya na ang braso ni Nico ay aktwal na naglalakad sa balikat ni Kay, sa sobrang intimate niya ay namangha siya. Bahagyang namula si Kay, sinabi niya sa mabait na paraan, hindi ang lalaking ito ang kailangang magpakitang gilas. Kaninang umaga ay nahuli siya sa pagsasanay sa militar, kaya't pinarusahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng 20 laps sa palaruan. Pagkatapos tumakbo pababa sinabi niya na nahihilo siya kailangan ko siyang tulungang maglakad. Ngumuso si Lucas at nagningning ang mga mata na puno ng tusong tumitig kay Nico, diretso sa puso ni Nico ang balto ng buhok, masamang pakiramdam. Run 20 laps and you have to get hilo, you have to get weak, you have to walk with Miss Martino. Sabi ko Nico, kailan ka pa naging makapal ang balat? O sa tingin mo ba ay madaling i-bully si Miss Martino? Sabi ni Lucas sabay nguso. Natigilan ang mukha ni Kay, naramdaman ko na lang na may gustong sabihin si Lucas. Nico, I remember that with your physical fitness, not to mention the 20 laps, even if you run a 50 or 60 laps, pareho ka pa rin ng sigla, di ba? Miss Martino,
Sa palagay ko dapat nating dalhin ang taong ito sa ospital ng unibersidad para sa isang buong pagsusuri upang makita kung ang sitwasyon ay tulad ng sinabi niya na siya ay nahihilo at nanghihina o ano. Sabi ni Lucas. Talagang huwag sabihin, parang medyo gumagaan ngayon. Ang pagkahilo na iyon ay medyo nabawasan at nakabawi na. Tumawa si Nico, magiliw niyang inalis ang braso niya sa balikat ni Kay, pagkatapos ay sinabing, "By the way, Miss Martino, hindi mo ba sinabi na hinahanap ako ni Mr. Wilson ng nagmamadali, Tara na." Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay gawin ang unang hakbang patungo sa harapan ng bahay, at iyon ay isang maliit na kahinaan upang mauna. KR Frozen, the moment before this guy also said to walk slower, this moment is as fast as a step. Sinong pinaglalaroan niya dito? Bumalik sa katinoan si Kay, sa sobrang lamig ng kanyang katalinuhan ay natural na naiintindihan din niya ang nangyari, agad siyang nagrosas na kamao, nagngangalit ang mga ngipin ng galit na boses, "Nico, ikaw, walang hiya kang tao, nakakapuot ka." Ako, galit na galit ako. Bahagyang napabuntong hininga si Lucas at sinabing, "Miss Martino, kailangan mong mag-ingat sa hinaharap, walang hiya itong si Nico, huwag mo siyang lagyan ng itsura na nagpapanggap na niloloko. Kung hindi ko pa siya kilala ng maraming taon at kilala ko ang kanyang walang hiyang karakter, hindi ko makikita ang kanyang galing sa pag-arte." Tinadyakan ni Kay ang kanyang paa sa galit at sinabi sa inis na boses, "Ang walang hiyang sinungaling na ito, hindi ko siya patatawarin." Sa pag-iisip tungkol sa paglalakbay, nakipag-ugnay sa kanya si Nico, isang hitsura ng kapayapaan ng isip, at maraming mga mag-aaral sa daan na kakaibang titig, ang kanyang puso ay simpleng sesabog, kung hindi mabilis na tumakas si Nico, nais niyang ilagay ang taong ito sa spot sa balat upang maging handa. Pahina 130 panayam sa principal. Tanggapan ng principal. Dumating si Nico sa opisina ng punong guro na may iba't ibang uri ng pagdududa at pagkalito, at talagang nagtaka siya kung tungkol saan ang gustong makita ng Mr. Wilson na ito. Knock knock. Nagtaas ng kamay si Nico at kumatok sa pinto, bumukas ang pinto at si Oscar ang nagbukas ng pinto. Oscar isang pares ng kumikislap na matalinong tingin kay Nico, nakita si Nico na nababalot ng mainit na pawis, ang katawan ng mga uniforme ng seguridad ay pawang basang-basa sa pawis, na kung saan ay upang i-highlight din ang sariling aura ng tuwid na pagkalalaki ni Nico, hindi niya maiwasang mapangiti, sinabi, "Ikaw si Nico di ba? Ako ay walang iba kundi si Oscar. Mr. Wilson, hello? First time meeting? Pagtiisan mo ako." Ngumiti si Nico. Habang nagsasalita, kay Dean ay dumating mula sa likod, isang jade mukha caged hamog na nagyelo, lalo na kapag nakikita Nico, na mukha ay galit na galit puti, isang hitsura ng galit ay Nico sa 1,000 mga hiwa tulad. Pero dahil nandoon si Oscar, hindi siya madaling magalit. "Tara na, Tara, pasok kayong lahat." Ngumiti si Oscar. Nagmamadaling pumasok si Nico sa opisina, nahihiya siyang tumabi kay Kay, more or less may kahinaan pa rin. Habang naglalakad sa loob ng opisina, inanyayahan ni Oscar sina Nico at Kay na maupo sa sofa, nagsalin ng tsaa at nakangiting sinabing, "Nico, speaking of which, nang pumasok ka sa opisina, tama lang na ako ang tatanggap sa iyo. Dahil wala ako, pero wala ako sa paaralan noon, hinayaan kong matanggap ito ni Miss Martino." Ngumiti si Nico at sinabing, "Mr. Napakabait ni Wilson, maraming importanteng bagay na dapat gawin si Mr. Isang tunay na kahihiyan na abalahin si Mr. Wilson sa isang maliit na bagay gaya ng aking onboarding. At saka, si Miss Martino ay napaka-welcome sa akin at inaalagaan niya ako ng mabuti nitong mga nakaraang araw." Obstinate mula sa malamig na ungol ni Kay, halatang hindi kumakain si Nico na nagpapahiram ng bulaklak sa set ng Buddha. Tumawa si Oscar at sinabing, "Mabuti naman. Oo nga pala, ano ang pakiramdam na gawin itong security job sa mga araw na ito? Sa tingin ko medyo maganda. Ang Oxford University ay isang siglong gulang na unibersidad na may mayamang kultura, at matagal na akong nandito. At saka, pakiramdam ko mas bata ako kapag nakikita ko ang mga bata at energetic na estudyante sa paaralan paminsan-minsan." Sabi ni Nico na nakadiretso ang mukha. Mas mabuting sabihin iyon kaysa kantahin. Hindi napigil ang sabihin ni Kay. Nagmamadaling sabi ni Nico, "Miss Martino, I really mean what I say from the bottom of my heart.
Plano ko ring magpatuloy na magtrabaho dito bilang isang security guard, magkaroon ng libreng oras upang pumunta sa aming silid-aklatan ng paaralan upang magbasa ng mga libro, sa ganoong kapaligiran upang linangin, kung paano sabihin din na maging isang mabuting binata na may kultura. Ikaw. Nabulunan sandali si Kay, hindi ko talaga maisip kung gaano bastos ang lalaking ito, na nakakapagsalita ng napakahusay. Nakaharap si Oscar ng ilang sorpresa, malabo niyang napagtanto na si Kay at Nico ay tila may mali sa pagitan ng mga salita ay tila magkasalungat ng maraming. Humigop ng tsaa si Oscar at nakangiting tinanong, Nico, mabuti kung gusto mo ang trabahong ito. Ngunit sa palagay ko ay nakakakonsensya lamang na hayaan kang gawin ang trabahong ito. Agad namang nagpakita ng kahinhinan si Nico, aniya, Mr. Seryoso si Wilson, paano ako maituturing na kahit anong talento? Pero Mr. Wilson, huwag kang mag-alala, gagawin ko talaga ang trabaho ko at sisikapin kong maging qualified security guard sa school. Mabuti, mabuti. Ngumisi si Oscar habang nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa si Nico at nagtanong, na mukhang casual, nga pala, hindi ko rin alam kung anong uri ng trabaho ang ginawa mo dati. Ako Dati ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga bagay, maraming beses na bumalik sa labas ng bansa, ngunit sa bawat oras na ang mga bagay ay nauuwi sa pakikipaglaban. Sabi ni Nico na parang walang pakialam. Away. Natigilan si Oscar, halos mabulunan siya habang humihigop ng tsaa, wala lang siyang maisip na trabaho sa industriya na may kinalaman sa pakikipaglaban. Oo, ito ay katulad sa likas na katangian ng isang away, sa palagay ko. Sabi ni Nico. Oscar isang dakot ng mga taon, karanasan ay din napakamayaman, dalawang mata tulad ng isang tanglaw, Nico sumagot kapag siya ay lihim na pagmamasid, hindi niya makita Nico ay may kaunting tanda ng pagsisinungaling. Hindi maiwasan ni Oscar na maalala na narinig niya mula kay Kay noong isang araw pagkatapos niyang bumalik sa paaralan na tinuruan ni Nico ng leksyon ang ilang estudyante, at magalang niyang sinabi, Nico, kung minsan ang trabaho ng campus security ay hindi malulutas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang ilang mga mag-aaral ay maaaring makulit, ngunit ang kalikasan ay hindi masyadong masama, kailangan lamang na gabayan ang edukasyon ay maaaring maging. Mr. Wilson, mangyaring makatiyak na ako ay isang tao na laging gustong maging makatwiran. Ganito rin ang sinabi ko kay Miss Martino. Ang kalidad ng mga mag-aaral na maaaring makapasok sa Oxford University ay dapat na napakataas, kaya sa palagay ko ay hindi sila magiging tanga upang saktan ang ilalim ng linya ng aking mga prinsipyo. Nakangiting sabi ni Nico. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Oscar, ang sagot ni Nico ay nagpapahiwatig na kung ang isang mag-aaral ay makasakit sa kanyang prinsipyo sa hinaharap, siya ay gagawa pa rin ng aksyon. Tumigil si Oscar sa pag-iisip tungkol sa paksa at nagpatuloy sa negosyo, Nico, pumupuno ka na bilang isang instructor sa mga araw na ito, tama ba? Tumango si Nico at sinabing, sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ni Madam Murphy at hiniling sa akin na pumalit sa akin ng ilang araw. Si Mr. Wilson, tignan mo, security guard ako, pero pinapa-take over ako bilang instructor, sa tingin mo hindi bagay, di ba? Sa teorya, totoo iyon. Gayunpaman, kung mayroon kang karanasan sa larangang ito ng pagsasanay sa militar, hindi masamang ideya na pansamantalang kunin ang posisyon ng tagapagturo. Walang mas magandang paraan para mas ulit ang mga talento ng isang tao. Ibinuko ni Oscar ang kanyang bibig at nagpatuloy, hindi mo alam na ng mga pinuno ng garrison ang iyong pansamantalang tagapagturo. Matapos makapasa sa kaugnay na pagsusulit, sa tingin nila ay sapat na ang iyong kakayahan upang gampanan ang gawain ng instructor sa pagsasanay sa militar. Sa makatuwid, kung handa kang magpatuloy na kumilos bilang isang instructor, posible. Ang mukha ni Nico ay natigilan, at pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Lucas kagabi, na hiniling niya sa panig ng garrison na bigyan siya ng isang maliwanag at pansamantalang katayuan sa pagtuturo. Si Lucas ay isang senior captain ng Special Combat Service, at alam ng mga pinuno sa garrison ang kanyang pagkakakilanlan, kaya kapag gumawa siya ng ganoong kahilingan, tiyak na hindi ito ay veto ng garrison. Ang tanong ngayon ay kung willing ba si Nico na gawin ito. Kaya, Oscar ang tanong, ay talagang hayaan si Nico sa isang panandaliang dilema. From his point of view tomorrow, of course, he is not willing to find nothing to find himself a temporary instructor to be. Who wants to be in the sun in the heat of the day
with his physical quality is not Ray, ngunit araw-araw na basang-basa sa pawis, ngunit hindi rin komportable. Ngunit nang maisip niya ang komisyon ni Lucas, sumagi sa isip niya ang umaasang titig ng mga batang babae ng Playten ng ikatlong kumpanya at ang kanilang taos-pusong pagmamahal sa kanya. Mayroon ding isang ngiti na nagulat walang kamatayan figure, sa bawat oras na makita mo sa kanya ang pares ng mga mata tulad ng isang tagpo ng mga bituin ay maliwanag, ngunit din talagang hayaan ang mga tao ay hindi maaaring tanggihan. Kung aalis ka at papalitan mo sila ng ibang mga instructor, tiyak na madidismaya at malungkot sila, di ba? Matapos mag-isip ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Nico at sinabing, "Okay, I am willing to act as an instructor for the time being." Gayunpaman, may tanong ako. Sabihin mo sa akin. Ngumisi si Oscar. Mr. Wilson, tignan mo ako. Dalawang trabaho ang ginagawa ko, ang pagiging security guard at instructor, hindi ba dapat dalawang sweldo ang binabayaran ng school? Tanong ni Nico na nakadiretso ang mukha.